Dahil birthday po ni Kenshin, kaya magluluto po ako ng pansit. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito po yung ganap kahapon, mismong araw ng birthday ni Kenshin, December 18, 2024. Kahit sinelebrate na po naman yung birthday ni Kenshin nung Monday, ay pagluluto ko pa rin siya. Ang naisipan ko pong lutuin ay pansit para matikman din ng mga binan kong hapon. So, ito na nga po, pagkatapos ko pong ihatid si Kenshin sa school niya, ay dumiretso na po ako dito sa supermarket. Bumili ako ng mga lulutuin ko mamaya. Pagkatapos ko mag-grocery, ay dumiretso naman ako dito sa Lotohan. Bili ako ng Nematsu Jumbo, baka sakaling manalo. Dito po sa Japan, taon-taon, ay meron po silang ganito. Kapag tumama ka sa mga numero, ay naku mga auntie, napakalaki po ng prize. Kung hindi po ako nagkakamali mga auntie, nasa 1 billion yen po yung pwedeng panalunan. 10 piraso itong nabili ko na nagkakahalaga po ng 3,000 yen. Sa mga nandito po sa Japan, hanggang Sabado na lang po ata sila pwedeng magbenta. Lalaman po natin yung resulta pagkatapos po ng taon by January. Mga auntie, sana manalo tayo! 2:30 naman po ng tanghali mga auntie, ay susunduin ko na po si Kenshin sa school niya. Dahil umuulan po ng snow dito sa amin, kaya maglalakad lang ako. Sabi ni Hapon, wag ako magbike dahil delikado. Makapal yung ulan ng snow, kaya mas maganda na yung nag-iingat. Para hindi ako malit na sunduin si Kenshin, ay nagahan ko na pong maglakad. Umuulan ng snow, ang kapal ng snow. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, ay nakarating na rin po ako dito sa school nila Kenshin. Sabi ko nga po kaagad kay Kenshin, ay maglalakad kami. Kaso nga lang parigat natin anak ko, ante, madinakayat nga magna. Kapag nilakad yung school nila Kenshin ay medyo malayo pero carry lang naman. Ito yung mahirap kapag merong snow dito sa amin, bukod sa malamig na ay kailangan mo maglakad kapag sumundo ng bata. Sa paglalakad ay naabot ako ng 20 to 30 minutes papunta. Kapag pauwi naman po ay medyo matagal mga ante si Kenshin kasi napakatagal maglakad. Kanina nga po pala mga bandang alas 4 ay sinundan po namin si Otosan doon sa clinic. Nag-alala po kasi yung asawa ko doon sa tatay niya kaya pinasundan niya sa akin. Delikado po kasi yung daan dahil umuulan po ng snow. Dahil matanda na po si Otosan, baka mamaya po ay madulas. Buti na lang po sa awa ng Diyos ay wala naman pong nangyari. Safe po siya nakauwi dito sa bahay. Bandang alas 5 naman po mga auntie ay magluluto naman na ako ng handa ni Kenshin. Ito nga po yung una kong gagawin. Magbabalot po tayo ng Shanghai. Kanina ay hinati-hati ko na po yung mga gulay para mamaya ay magluluto na lang ako ng pansit. Pagkatapos ko pong magbalot ng Shanghai, ay magluluto na po ako dito ng pansit. Ito po yung mga ingredients na ilalagay natin. Tapos kung maluto yung squid ball, ay maglalagay naman ako dito ng manok. Pagkatapos ko lutuin yung manok, ay nilagay ko na po yung bawang sibuyas at saka itong celery. Pakaliit nga nitong kawali natin mga auntie dahil wala naman po kaming malaking kawali. Ang gagawin ko ay lutuin ko muna tong gulay, sunod naman yung noodles. Sinunod ko naman po nilagay yung carrots at saka itong mga beans. Pagkatapos niyan mga auntie, ay maglalagay na po ako dito ng mga pampalasa. Kaya po ng salt and pepper at saka ng MSG. Tapos kung maigisa yung mga gulay, ay maglalagay na po ako dito ng tubig. Ito na pala na record mga auntie. At naglagay na po ako dito ng toyo. Tapos nilagay ko na nga rin po itong napakadaming repolyo. Itong repolyo, ito po yung tanim natin dun sa labas. Napakalaking tulong talaga kapag meron tayong sariling tanim na gulay. Pagkatapos kung maluto yung gulay at maisalin dun sa lagayan, ay ito naman po yung niluto ko, pansit bihon. Tinamihan ko nga itong niluto ko dahil meron akong bibigyan. Itong ginamit kong bihon ay nabili ko lang sa supermarket. Successful naman po mga auntie dahil napakaganda po ng ating pansit. So ayan, pagkatapos po ng ilang minuto mga auntie, ito na po yung ating pansit. At nilagay ko na nga rin po pala yung mga gulay sa ibabaw. Mamadali na nga ako dito dahil po yung mga pinan kong hapon ay nagugutom na. Hintay po kasi nila ako matapos bago kami kumain. Pagkatapos kong maisalin yung pansit dun sa lagayan, ay nilagay ko na po dito sa mesa. So alam kung magugustuhan to ng mga binan kong hapon. Minsan kasi kapag nagluluto ako, ay hindi po talaga sila kumakain. Pagkatapos kong magluto ng pansit, ay nagluto naman ako dito ng Shanghai. So ito na nga po, pagkatapos ng ilang oras ay tapos na akong magluto ng handa ni Kenshin. Dahil Pilipino tayo, hindi talaga nawawala ang pansit sa handaan. Luluto sana ako ng biko kaso nga lang po wala ng oras. Kaya naisip ko na bukas ko na lang po yung lutuin. Dahil meron pa natira dito sa cake na ginawa ko, kaya nilabas ko. Kaya po kasi, kakantahan ulit natin si Kenshin. Nandukan ko na nga yung mga binan ko ng pansit para matikman nila tong niluto ko. Sabi ko sa mga binan kong hapon, ito yung pagkain natin sa Pinas. Kung dito sa Japan ay merong yakisoba, doon naman sa atin sa Pinas ay merong pansit. Nakakatuwa nga po dahil nagustuhan po ng mga binan ko yung niluto ko. Ubus ni Utosan yung binigay ko, tapos si Ukasan naman ay nag-take to pa. Sobrang saya ko dahil for the first time mga auntie ay nagustuhan nila yung niluto ko. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kenshin.
Kenshin. Happy birthday to you. Pagkatapos namin siyang kantahan, binigyan ko siya kaagad ng cake. Mas nga po yan ni Kenshin, chocolate cake ngayong birthday niya. Happy birthday, Kenshin-kun! Kawaii! Happy birthday, Kenshin-kun! Pagkatapos naman po ng isang oras mga ate, saktong-sakto naman po na dumating na si uncle yung hapon. Ko na siyang inasikaso at binigyan ng pagkain niya. Kanina nga pala pagkatapos namin kumain ng mga binan ko, nakapaghugas na rin po ako ng plato. Ito namang si uncle yung hapon, gustong-gusto po niya naglalagay ng chili sauce dito sa pansit. Sa tuwing meron po okasyon dito sa amin, palagi po ako nagluluto ng Philippine food. Sobrang saya dahil kinakain naman po ni uncle yung hapon yung mga niluluto ko. Nabukasan naman nagbalot ako ng pansit dahil ibibigay ko po dun sa kaibigan ko. Pasok nga rin po pala ngayon si Kenshin, kaya ihatid natin siya sa school. Napakabilis po mga ate, dati iniri ko lang tong batang to, ngayon 5 years old na siya. Ang wish ko ngayong birthday ni Kenshin, sana lumaki siyang maayos, malusog at mapagmahal sa magulang. Pagkatapos ko pong ihatid si Kenshin sa school niya, dadaan ko naman po yung pansit kila ate. Dahil umulan po ng snow kahapon, kaya ito po yung view ngayon dito sa amin mga ante, napakalamig. Dahil hindi po ako nakagawa ng biko kahapon, kaya gawa po tayo ngayon. Tapos bibigyan ulit natin si ate ng lulutuin kong biko. Sa lahat nga po pala ng bumati kay Kenshin, maraming salamat po. So ilan po mga auntie, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and bye bye. 何見てんだ